Living like Jesus means serving without seeking applause. Hindi ka lagi mapapalakpakan sa ministry. Hindi ka lagi mapapalakpakan pag nag-serve ka sa ibang mga tao. Hindi po lagi. Pero ano pong pinakamahalaga sa lahat, hindi ka man mapalakpakan ng ibang mga tao, alam mo si Jesus, pinapalakpakan ka. Hindi ka laging ma-appreciate, pero ang alam mo sa sarili mo na recognized ka ng King, ng audience na nag-iisa mula sa langit. Living like Jesus means putting others first. Meeting practical needs. Ano ba ang mga needs ng mga tao sa ating paligid? Living like Jesus means using our gifts to bless others. And most importantly, living like Jesus means choosing humility over pride. Thank you, Lord. Who am I that you keep me on your mind? God, I'm just grateful for you. God, I'm just grateful for you. All my life, you've been right here by my side. God, I'm just grateful for you. God, I'm just grateful for you. Who am I? Who am I that you keep me on your mind? God, I'm just grateful for you. God, I'm just grateful for you. All my life, you've been right here by my side. Oh, I testify. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Come on, one more time. Who am I? Who am I that you keep me on your mind? God, I'm just grateful for you. God, I'm just grateful for you. All my life, you've been right here by my side. God, I'm just grateful for you. God, I'm just grateful for you. Oh, thank you, Lord. Thank you, Lord. You're a way maker. You say, there was no way until you made one. Grace upon grace, hallelujah. Even though I don't deserve it, you did it. Even though I couldn't earn it, you gave it. Come on, Cornerstone, every voice, we say, who am I that you keep me on your mind? God, I'm just grateful for you. God, I'm just grateful for you. All my life, you've been right here by my side. God, I'm just grateful for you. God, I'm just grateful for you. Holy, holy, there's only one. I give you glory for all that you've done. Even though I don't deserve it, you did it. Thank you, Lord. Even though I couldn't earn it, you gave it. Come on, every voice now, say, who am I that you keep me on your mind? God, I'm just grateful for you. God, I'm just grateful for you. All my life, you've been right there by my side. God, I'm just grateful for you. Thank you, Lord. God, I'm just grateful for you. Holy, holy, there's only one. Come on, give him all the glory. Say, I give you glory for all that you've done. Even though I don't deserve it, you did it. Even though I couldn't turn it, you gave it. Shout it out. Who am I that you keep me on your mind? God, I'm just grateful for you. God, I'm just grateful for you.
chance. Come on, sing it out, say it. And I'm lifting both of my hands. 'Cause you gave me chance after chance after chance. Come on, if that's your testimony. I'm leaving all that I am. 'Cause you gave me chance after chance after chance. One more time. And I'm lifting both of my hands. 'Cause you gave me chance after chance after chance. And I'm giving all that I am. 'Cause you gave me chance after chance after chance. Sing it out. Who am I that you keep me on your mind? God, I'm just grateful for you. God, I'm just grateful for you. And all my life, you've been right here by my side. God, I'm just grateful for you. God, I'm just grateful for you. Who am I that you keep me on your mind? God, I'm just grateful for you. God, I'm just grateful for you. Every voice, come on, say it. All my life, you've been right here by my side. God, I'm just grateful for you. God, I'm just grateful for you. Well, just your voice, say I'm alive. I'm alive and I'm here to testify. God, I'm just grateful for you. God, I'm just grateful for you. I'm alive. I'm alive and I'm here to testify. God, I'm just grateful. After all those problems, God, I'm just grateful for you. This is my testimony. I'm alive and I'm here to testify. God, I'm just grateful for all those blessings, all those praises. Oh, I'm alive, sing. I'm alive and I'm here to testify. God, I'm just grateful for you. Thank you, God. God, I'm just grateful for you. We will talk about the journey in action. John chapter 13, verses 34 to 35. Sabi po dito, a new command I give you, love one another. Pwede bang sabihin natin yung line na yun? Love one another. Love one another. Yun po ang sabi ni Jesus. Love one another as I have loved you. So you must love one another. By this, everyone will know that you are my disciples if you love one another. Oftentimes, maraming mga Christians, ang akala nila, ang mark ng pagiging isang Christian ay yung involvement. Ang mark ng pagiging isang Christian ay yung church membership. Ang mark ng pagiging isang Christian ay yung theological knowledge or kung gaano karaming Bible verse ang kabisado mo or kung anong caption or kung nagka-caption ka ba ng Bible verse sa profile picture mo. Kala na maraming mga Christians, ganun ang basihan ng pagiging isang Christian or mark ng pagiging isang Christian kung anong nakalagay sa birth certificate mo. Pero po ang sinasabi ni Jesus sa Bible, ang mark ng pagiging isang Christian ay ang pagmamahal natin sa ibang mga tao. And as we undergo this journey, spiritual journey po, unti-unti po tayong binabago ng ating Panginoon. Ito mong pagbabago po na ito ay nagtitake place, nangyayari po ngayon, nang sa ganun po, tayo po ay maging katulad ng ating Panginoong Hesus. Discipleship po is not merely the accumulation of biblical knowledge. Hindi lang siya paramihan ng alam natin sa Bible, hindi lang siya pagalingan ng ginagawa natin. Dito po sa church, tandaan po natin ito, information alone does not produce transformation. And the evidence po of a changed life is a changed lifestyle. Can I hear an amen sa mga naniniwala? The evidence of a changed life is a changed lifestyle. Hindi or makikita natin ang tunay na pagbabago sa buhay na nabago, hindi lamang sa actions na ginagawa. Jesus never intended His followers to be merely hearers or spectators
of what's happening in the church. Hindi lang hearers ng salita ng Panginoon, hindi lang spectators ng kung anong nangyayari sa ministry niya, but nung panahon po ni Jesus, He intended na yung disciples niya po ay maging katulad niya, maging reflection po ng kanyang buhay. But here's what I want to say po para sa ating lahat. The world may never read the Bible, but it will read our lives. Ang pinakamalakas na preaching ng patungkol sa Christianity, patungkol sa ating pananampalataya ay ang ating mga buhay. People may never open or study the Bible, but they will form their opinion about Christianity through our lives. Ay, grabe, Christian pala siya. Bakit siyang nangunguna sa chismisan? Ay, Christian pala siya. Bakit siyang nangunguna sa kopyahan? Ay, Christian pala siya. Bakit siyang nangunguna sa sugalan? Tinitignan po tayo ng ibang mga tao. Bakit po nila tayo tinitignan? Kasi maraming mga tao ngayon, they're searching for hope. They're seeking for hope. They're seeking for meaning sa kanilang mga buhay. And tinitignan nila ang Christianity. Kung ito na bang Christianity na ito makakapag-lead sa fulfillment ng buhay nila? Ito bang Christianity na ito ang magli-lead sa tunay na ibig sabihin ng buhay nila? And alam niyo po, hindi man nila mabuksan ng Bible, pero pag nakita nila ang ating mga buhay, yun po ang magpapatunay na meron talagang Jesus sa ating mga buhay. Can I hear an amen po? Some things po na gusto kong impart po sa atin ngayong umaga po na ito, bilang mga disciples po, is this. Unang-una po sa lahat, disciples must live a life marked by love. Jesus declared that love would be the distinguishing mark of His disciples, not theology, not church involvement, not the church branding, but what will distinguish us from other religions, from other people, ay yung pagmamahal natin. People will not recognize us primarily by our buildings, by our clothings, by our design, or by displays. Hindi po. They will recognize us by our love. Kung paano po tayo magmahal. And yung pagmamahal po na yun, hindi siya pagmamahal na inimbento natin. Hindi siya pagmamahal na kailangan nating hanapin para magawa sa buhay. Bakit po? Kasi nung dumating si Jesus, hindi niya lang dinala yung salvation dito sa mundo, kundi pinakita niya rin paano mamuhay ang isang Kristiyano. Pinakita niya sa atin kung paano mamuhay ang mga taong susunod sa Diyos. So ibig pong sabihin, yung pagmamahal po na yun, paano tayo magmamahal ng ibang mga tao, dapat po kaparehas kung paano nagmahal si Jesus. Yung love daw po ni Jesus ay unang-una sa lahat ay sacrificial. Sabi po sa John, greater love has no one than this, to lay down one's life for one's friends. Ibig pong sabihin, yung pagmamahal ng ating Panginoon ay ibinigay sa atin dahil sa kanyang pagmamahal. Alam niyo po, madali magbigay ng cellphone kapag more than one yung cellphone mo. Pag may nanghingi sa yung kaibigan mo, di ba? Pwede bang makahingi ng cellphone? Wala kasi akong cellphone. Sige na, sa'yo na tong iPhone 18 ko, di ko na ginagamit. Di ba? Dali. Kasi marami. Sige, okay lang, may 4 pa ako dyan. Sa'yo na muna tong iPhone 18 ko, gamitin mo siya. Madali magbigay kapag meron ka pang spare. Pero po, alam niyo, si Jesus hindi siya cellphone. And si Jesus po, nag-iisang anak lang siya ng Diyos. Pero ano pong ginawa ng Diyos? Nag-iisang anak, pinaka-precious na being sa mundong to. Kanino niya binigay? Para sa'yo. Bakit? Kasi ganun kanya kamahal. Ibig pong sabihin, pag sinabi po nating sacrifice, hindi siya sa laki ng binibigay mo, pero sa kirot ng puso kapag binigay mo na. Pwede kang magbigay ng may kirot sa puso, pero may kagalakan kasi alam mong binibigay mo yun dahil sa pagmamahal. Alam po yun ng mga magulang, minsan ang hirap magbigay, minsan ang hirap gawin ng mga bagay, pero kahit may kirot, kahit may hirap gagawin mo kasi mahal mo siya. Lahat ng mga magulang na nagmamahal sa anak nila magsabi ng amen. Yun po yung sacrificial na love. Pag nagmahal po tayo ng ibang mga tao, dapat sacrificial. I will give this to you kahit alam kong masakit to sa akin, pero gagawin ko ito dahil mahal kita. Next po, the love of Jesus is forgiving. Ito po ang daling i-preach, ang daling pakinggan, ang daling ilagay sa notes natin. Pero sino po dito, taas kamay? Alam mo sarili mo, nagkaroon ng time sa buhay mo na nahirapan ka magpatawad. Meron po ba taas kamay? Mga nahirapan po magpatawad? Ayan. Ako po, honest rin, nahirapan, may time rin po sa buhay ko na nahihirapan talaga ako magpatawad. Pero kakaiba po yung pagmamahal ni Jesus. Yung pagmamahal pala ni Jesus, forgiving. Sabi dito ni Jesus, pinahirapan na siya ng Roman Empire, pinahirapan na siya ng mga tao, wala na, iniwan na siya ng mga disciples. Pero nung sabi ni Jesus po dito sa Luke, Father, forgive them for they do not know what they are doing. Grabe po, no? Parang nung binabasa ko tong verse na to, sabi ko, kung sa akin mangyari yun,
hindi ko alam kung magkakaroon ako ng ganong klaseng pagmamahal na may pagpapatawad. Alam kong pinapahirapan na ako, alam kong sinasaktan na ako, pero mahal ko pa rin sila at pinapatawad ko pa rin sila. Alam niyo po, mahirap magpatawad. Pero ito po yun. Ang isa sa mga way para maging madali sa atin ang pagpapatawad ay maalala po natin. Ano yung dapat po nating maalala? Maalala natin na tayo din pinatawad ng ating Panginoong Yesus. Next, the love of Jesus is unconditional. Sa mundong bago sila mag-invest, sisiguraduhin muna nila na dapat sure talaga. Di ba? Hindi ako mag-i-invest dito sa bagay na to kung wala naman tong return of investment, kung wala naman tong ROI. Di ba? Hindi ako makikipag-close sa tao na to kung wala namang benefit akong makukuha. Maraming mga tao po ang ganun. Pero po si Jesus iba. Yung pagmamahal ni Jesus iba. Ano pong sabi? God demonstrates His love in this. Paano daw po? While we were still sinners, Christ died for us. Nung nakatalikod pa lang tayo sa Diyos, nung tayo ay malayo pa lang sa Diyos, nung nakalimutan natin ang Diyos, nung inuuna natin ng sarili natin at inalis natin ng Diyos sa picture ng buhay natin, ano raw ginagawa ni Jesus? Siya ay namatay para sa atin. Bakit po? Kasi unconditional yung pagmamahal ng Panginoon. Ibig pong sabihin, you do not need to be perfect para mahalin ng Panginoon, bago ka palang lumapit sa Kanya, mahal ka na niya. Amen po ba? So living like Jesus means loving difficult people. We need to love difficult people. Mahirap po magmahal ng mga tao po. Alam niyo po, mahirap po. Madaling mahalin, actually pag inisip mo, madaling sabihin or madaling namang gawin na mahalin mo talaga si Lord, di ba? Ang dali nun kasi alam mo si God, minahal ka niya, namatay siya sa krus para sa'yo. Pero ibang usapan na pag magmamahal ka na ng mga tao sa paligid mo. You will love them sa mga mistakes nila. You will love them sa mga flaws nila. You will love them kahit may ibigay silang pain sa buhay mo. Yun raw po kasi si Jesus. Siya ay nagmahal ng mga difficult na tao. Yung mga Pharisees po, they're very present sa lahat ng religious traditions. They're very involved sa lahat ng religious activities. Silang pinaka nakakapag-comply sa lahat ng mga kaganapan ng religion ng panahon nila. Si Jesus po ilang beses silang ni-rebuke, ilang beses nagkaroon ng conversation na hindi maganda between the Pharisees, religious teachers, at saka kay Jesus. There's also a time na nag-flip ng table si Jesus sa buhay niya. Bakit po? Just to rebuke the people na mahirap mahalin. But still po, kahit na mahirap silang mahalin, nung nasa krus ang ating Panginoon, iniisip niya rin po yung mga Pharisees, yung kaligtasan ng mga taong yon. Dapat po ganun din daw po tayo. We need to live like Jesus by loving difficult people. Living like Jesus means extending forgiveness, showing compassion, choosing unity over division. I will choose unity, Lord, kasi gusto ko, Panginoon, na mas lalo pang maraming mga taong makilala sa iyo. Mas gusto ko, Panginoon, mag-focus, Panginoon, sa mission na ibinigay mo sa akin. Living like Jesus means putting others before ourselves. Ang hirap po, no? Ang hirap na unahin ng iba bago ang ating mga sarili, pero si Jesus daw po ganun ng kanyang ginawa. Bakit po? Kasi pag ang tao may pagmamahal, kaya niya magmahal, kaya niya magpatawad, kaya niya magpakita ng compassion, kaya niya makipag-unite, and kaya niyang unahin ng iba bago ang kanyang sarili. Love is not simply something we talk about. Love is something we demonstrate. Can I hear an amen po? Ito hindi lamang natin dapat pag-usapan sa Sea Life, ito hindi lang dapat natin pag-usapan sa preaching, pero ito rin po ay dapat nating ipakita. Kaya po ito'y encouragement sa atin, and ito rin po ay challenge po sa atin to really show and demonstrate the love of Christ sa ibang mga tao. Next po is, as disciples po, we need to live a life of service. Pwede bang sabihin po natin yung word na yun? Service. Service. Sabi po sa Mark chapter 10, verse 45, "For even the Son of Man did not come to be served, but to serve and to give His life as a ransom for many." In a world obsessed with status and recognition, Jesus modeled humility and servanthood. Minsan po sa mga Christian circles, we are so conscious sa titles. O kailangan sabihin mo, ito yung title ko ha, I'm doctor, I'm bishop, I'm the most high and the holy minister of all. Grabe yung mga titles natin, parang kapag nilapitan tayo ng mga tao, parang grabe, baka malusaw ako sa sobrang dami ng titles. But listen to this, the kingdom of God is not about titles. It's not about positions. It's not about those things, but the
kingdom of God is about service. Can I hear an amen? Greatness in God's kingdom is measured differently. The greatest people are not those who have the most power, but the greatest people are those who serve others the most. Hindi ito paramihan ng mga taong magsaserve sa'yo. Hindi ito paramihan ng mga taong nag-a-assist sa'yo. Ito ay paramihan ng mga taong paglilingkuran mo. But as Christian, we are called po to serve other people. Bakit? Because that is what greatness in God's kingdom. Sabi po sa Philippians chapter 2, verses 3 to 8, do nothing out of selfish ambition or vain conceit, rather in humility. Sabihin nga po natin yon, humility. In humility, value others above yourselves, not looking to my own interest, to our own interest, but each of us to the interest of others. In our relationships with one another, have the same mindset as Christ Jesus. Si Jesus daw po, in very nature God, did not consider equality with God na pwede niya magamit sa advantage niya. Verse 7 po, He made Himself nothing. Ibig pong sabihin, synonymous word ng nothing, basura. He made Himself nothing by taking the very nature of a servant, being made in human likeness. And being found in appearance as a man, He humbled Himself by becoming obedient to death, even death on a cross. Grabe po si Jesus. Pwede niya tayong i-lord over no pagdating niya dito at sabihin niyang, yumuko kayong lahat, paglingkuran niyo ako. Pero ibang buhay yung pinakita niya. Buhay na naglilingkod sa iba. And I really believe po na if Christian ka, magsaserve ka talaga sa ibang mga tao. Amen po ba? Living like Jesus means serving without seeking applause. Hindi ka lagi mapapalakpakan sa ministry. Hindi ka lagi mapapalakpakan pag nag-serve ka sa ibang mga tao. Hindi po lagi. Pero no pong pinakamahalaga sa lahat, hindi ka man mapalakpakan ng ibang mga tao, alam mo si Jesus, pinapalakpakan ka. Amen po? Hindi ka laging ma-appreciate, pero ang alam mo sa sarili mo na recognized ka ng King, ng audience na nag-iisa mula sa langit. Living like Jesus means putting others first. Meeting practical needs. Ano bang mga needs ng mga tao sa ating paligid? Living like Jesus means using our gifts to bless others. And most importantly, living like Jesus means choosing humility over pride. We need to be humble because humility is the key to service. A disciple is never above serving because Jesus Himself became a servant. Ang lahat ng mga tunay na Kristiyano magsabi ng amen. Ang tunay po na Kristiyano ay paniguradong maglilingkod sa kanyang kapwa. Next po, we need to live as light in a dark world. Sabi po sa Matthew chapter 5, verses 14 to 16, you are the light of the world. Sabihin mo sa katabi mo, you are the light of the world. You are the light of the world. A town built on a hill cannot be hidden. Neither do people light a lamp and put it under a bowl. Instead, they put it on its stand and it gives light to everyone in the house. Ibig pong sabihin, tayo mga Christians, may liwanag po sa atin. Tayo ang liwanag ng mundong ito. Sabi po dito sa verse 16, in the same way, let your light shine before others. Hindi tinatago, hindi gine-gatekeep, hindi nilolow-key, pero ito'y dapat na pinapamahagi sa ibang mga tao. Let your light shine before others that they may see your good deeds and glorify your Father in heaven. Kaya nga po, tayo po, ang heart po natin sa Sea Life is hindi lamang po tayo ma-involve sa mga ministries dito sa church. Yun po ang heart rin naman natin, ma-involve ang mga tao sa pagsaserve within the church. Kaya po tayo may Sea Life, we are equipping people, we are empowering people to do that. Pero po, ang purpose rin o ang heart rin po ng Sea Life ay ma-prepare po tayo na maging liwanag talaga sa bawat area ng society. Ibig pong sabihin, ang heart ng Sea Life po, ang heart ng discipleship program po natin, na sa bawat sphere ng ating mga buhay, we will shine our light. Our workplaces po, our schools, our homes, our communities, they are mission fields. Hindi ka lang nandun para ma-promote. Hindi ka lang nandun para magkaroon ng honors pag gumraduate ka na. Hindi ka lang nandun sa barangay nyo para umuwi at tumira at matapos na. Hindi po ganun. But we are placed in every area of our lives for a purpose. Ano pong purpose po na yun? Ang purpose po na yun ay para magliwanag. Tandaan po natin ito, light confronts darkness and shines over it. Ang liwanag hindi natatakot sa kadiliman. Ang liwanag hindi tatakbo sa kadiliman. Ang liwanag hindi tatalikod sa kadiliman. Ang liwanag hindi i-invalidate yung kadiliman. Bagkus ang liwanag, siya ang magbibigay ng pag-asa
sa mga taong nasa kadiliman. Maraming mga taong nagsasuffer, pero ang gusto ko po sa ating sabihin, we are called to be the light of this world at ipakita sa kanila na meron at merong pag-asa dahil si Jesus ay buhay. Amen po? So how can we shine bilang isang disciple? Pwede po tayo mag-shine through integrity. Akala natin ang corruption sa isang sphere lamang ng buhay, which is government. Pero hindi po, ang corruption all over the place na. Meron sa marketplace, meron sa campuses. Paano po natin madedefeat yun? By shining our light through integrity. Let us live with honesty and consistency. Ano ba po? Compassion. Let us show God's love to other people. Baka yung mga kailangan kamustahin, or kailangan nating, mga nakikita nating malungkot, kailangan lang silang kamustahin. Or kailangan lang silang may makausap. Baka tayo na po yun. Disciples shine through holiness, reflecting God's character. Hindi tayo makakagawa ng pagbabago kung kaparehas rin tayo ng marami. Kinakailangan nating maging iba. Disciples shine through witness by pointing people to Christ. Kaya nga po, bilang isang Christians, may mga Christians po bang gising magsabi ng amen. Bilang isang Christians po, hindi lang dapat tayo magaling sa kung anong ginagawa natin sa church, pero dapat maging magaling din tayo sa bawat area ng ating mga buhay. Not to impress other people, hindi po para doon, pero nang sa ganun po, mag-glorify po natin si Christ. The purpose of our light is not to draw attention to ourselves, but to bring glory to God. You are meant to glorify God. You are meant to glorify Him. Next po, live out what you learn. May natututunan naman po tayo sa mga may natutunan po magsabi ng yes. Yeah, yes. Live out what you learn. Sabi po sa James chapter 1 verse 22, do not merely listen to the word and deceive yourselves, do what it says. Simple lang po, ano? Sinabi ng James. Knowledge without obedience po produces spiritual deception. Many people know the scripture but fail to apply it. I can be guilty of this rin po sa journey ko po na nagkaroon ako ng maraming kaalaman sa Lord pero hindi nagtatranslate sa aking buhay. Pero po si Jesus, ang sinabi niya po, yung mga wise people daw po ay yung mga nakikinig ng salita ng Panginoon and they put it into practice. Kaya po sabi sa Matthew chapter 7 verse 24, therefore, everyone who hears these words of mine and puts them into practice is like a wise man, wise, practical, na tao who built his house on the rock. Dadaan ng bagyo, dadaan ng unos, pero hindi matitibag. The measure of spiritual maturity po is not how much we know. Ang measure po ng spiritual maturity is about how much we obey. Gaano tayo nag-o-obey sa ating Panginoon. A disciple po is not evaluated by information, but he is evaluated po by the transformation na dinedemonstrate niya sa kanyang buhay. We can listen to a lot of preachings. We can listen to better preachers on the internet. But at the end of the day, baliwala ang mga motivational na napapakinggan natin sa online or baliwala ang mga preaching na napapakinggan natin if we will not put those words into practice. The Word of God is meant to be applied and the blessing po, the blessing, ang pagpapala ng Panginoon ay nanggagaling po sa application ng kanyang salita. Last but not the least po, live empowered by the Holy Spirit. Sabi po sa Galatians chapter 5, verses 22 to 23, the fruit of the Spirit is love. Sabihin nga po natin yung word na yun, love. Sabihin po natin joy. Sabihin po natin peace. Sabihin po natin forbearance. Sabihin po natin kindness. Goodness po. Faithfulness. Gentleness. Self-control. Sabi po sa John chapter 15 verse 5, I am the vine, you are the branches. If you remain in me, if you are connected in me, if you abide in me, and I in you, ano pong sabi? You will bear much fruit. Apart from me, you can do nothing. Grabe po, no? Ako po, if I'm gonna be honest, may mga times sa buhay ko, hindi ko napakilala or hindi ko na-reflect si Jesus. And if I will evaluate myself in those seasons, in those moments, isa lang po ang pinaka-primary reason. Ang pinaka-primary reason, hindi ako nag-a-abide sa Lord. Lord, I'll do ministry based on what I can do. I'll do ministry based on my strategy. I'll do things based sa personality ko. I'll do things based on my plans. Lord, ako nang bahala. Tsaka ako magpe-pray, Lord, pag may problema na. If I'm gonna be honest, dumaan ako sa mga ganong klaseng moments. Na-realize ko, kapag hindi ako connected sa Lord, hindi ko siya mare-reflect. And ano pong naging effect? Maraming mga taong nasaktan.
maraming mga tao ang na-mislead or maraming mga tao maraming mga tao in relationship ako, nasira yung relationship ko sa kanila. Maraming mga bagay na dapat magagawa ko na pero hindi ko magawa. Nag-end up ako na sobrang pagod. Bakit? Kasi hindi ako connected sa kung saan ako dapat na connected. Ang encouragement ko po sa ating lahat is this. Hindi natin kayang mamuhay ng tayo lang at i-reflect natin si Christ ng tayo lang. Ang tanging way po para maipamuhay natin ang ating Panginoong Hesus is if we are connected to the vine, if we are rooted sa ating Panginoong Hesus. The Christian life is not imitation without relationship. It is participation with Christ through the Holy Spirit. Yung sa mga na-realize ko habang nag-aaral po ako ng preaching, yung imitation kay Christ, mangyayari lang pag close tayo sa Kanya. Yung anak ko po, ang ginagaya niya, yung mga taong malalapit sa Kanya. Ibig mong sabihin, hindi mo magagaya si Jesus, hindi ka magiging katulad ni Jesus kapag hindi ka malapit sa Kanya, kapag wala kang relationship sa Kanya. The Christian life is not imitation without relationship. Ibig pong sabihin, pag may relationship tayo, we need to participate with Christ through the Holy Spirit. Yung Holy Spirit pinadala ng Panginoon para mag-move sa buhay natin at para baguhin tayo.